Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambayan sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Mayong adlaw mga kabandera. Ini si Al Husol sa Kuskus Bandera. Giguban kaninyo. Ay nabagan usab kita sa atong technical director si Engineer Alex Husol Jr. Atay ubay-ubay nga mga issue, mga balita nga hisgutan, national, local, o kung aduna mo'y mga reaksyon, text lamang sa 0963-125-8654. Metro na ko ang atong hotline number 0963-125-8654. Pwede po mo react sa to ang Facebook page. Pwede mo sa chat box nato, pwede mo mag-react o mohatag sa inyong opinion. Una sa mga balita, ang Department of Health, hingusgan sa Department of Health ang zero balance billing. O gipangusgan usab nila ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients on MAEF. Release ang pondo ngadto sa local government units from national or Congress o congressional office directly to the local government units na. So decentralized. So mao ni ang gipaningkamutan sa karon sa DOS nga zero balance billing alang sa tanang mga government hospitals. Ilabot ang private ani ha. Meaning kung private ka magpa-admit, meaning dili ka indigent, no? Aduna kay kakayahan sa pagbayad sa kining imo ang bill. So covered lang nini ang mga government hospitals. Zero balance billing. Pero kung naay mga pasyente nga gipaninglan lang gyapon dili ma-zero balance, text mo dinhi kanamo. Para tagaan nato nagpagtagad inyong problema, no? Dapat kaning gisulti nila nga zero balance billing jud. Pero diri sa Jansan na implement naman na diri sa Dr. George Royeca Hospital nga kanhi District Hospital. Zero balance na jud diha kay puna diha kuan katong malasakit center ni Senator Bongo. Kaning malasakit center ni Senator Bongo lahi ni nga budget ikan sa pundo. Lahi ni nga budget nga initiative ni Bongo. Dapat yung national budget ni ini. Hiusa lang. Although si Bongo responsible po sa balaod na naghatag og dugang pundo para sa zero balance billing. Ako jud og kwan po dakong papel po dani si Senador Bongo sa zero balance billing. Although kani siya kwan man united effort man sa itong mga senador, guban pang kay balaod man pero ang prime mover ni si Senator Bongo. Then, ang presidente kay siya may presidente, of course ma-credit ngadto kaniya. Talang dil ang mo padong ngadto sa bulsa sa mga kurakot ha. Kung mingon ta og zero balance billing, dapat zero balance jud. Pero kung paninglan pagani mo diha og bill ninyo, text mo sa atong hotline 0963-125-8654 kaya ato ka nang hatagan o pagtagad.
Basta kuan lang pod ha, karang mga public hospitals ra pod. Public hospitals nga supervised Department of Health. Ayaw na mga private. So, wadyo tayo daganan na mga private, ha? Natamog ehemplo, dari sa Jensan, karang Dr. George Royeca Hospital, zero balance na diha. Dari sa Alabel, kanang Provincial Hospital sa Alabel, zero balance gihapon na. Coronadal na gihapon. Kanasa, ito sa SPMC, Southern Philippines Medical Center, Kanhi Davao Medical Center, zero balance gihapon na. Wala gina isahay kung zero balance basta yung ana daghan man yung pasyenteng pobre pod. So antos na yuta sa kanang kwan ang pila-pila jud na jud ang pila. Pero kung operahanan na jud ka priority man ka, pero katong mga pwede pa schedule gina-schedule na nila kay daghan man gud ang gusto mo avail niini. So ang zero balance billing dugay na ning saad isip public health care. Apan ang labing gikinahanglan niini ang consistent funding. May problema pod sa delay sa mao'y nakapa weekend sa impact niini. Mao'y nakapa defeat sa purpose. Adunay direct fund transfer ako kinig contribution sa improve efficiency. Pero kung i-transfer nga to sa LGU, hindi man siguro ni burden, no? Pero additional jud, no? Maingon nato nga burden pod sa part sa mga LGU ay kinalan man ning mga sising na pod ang pag-manage sa pondo dapat transparent. Kaning transfer magod sa pondo sa MAEF, kaning MAEF medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Hindi siya capable nga mobayad morning ang pondo gikan sa mga congressional office, gikan sa mga congressman nga mangayo ka dito og kining referral letter o kaning promise gani o si tawag ana letter nga kuhaon nimo dito, burag promissory note gikan sa mga congressman, wala na siya dapat direct na pwede gani. Ito na lang na idungan nga pondo sa PhilHealth jud DOH nga paghatag sa billing sa hospital kaltas na diretso sa kaning hospital bill, zero balance jud. Ang atong mga pangutana, mga kabandera, ang local government units ba andam ba nga mag-manage sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients responsibly sa pag-handle sa mga pondo? Wala ba kay mga problema pod along the way na ma-experience ato ang mga pasyente nga basig na pod pabalik-balikon, mayingon walay available nga pondo sa bang sistema sa mismanagement. Dapat properly handled ang pagkuha ini. Pero although proposal pa lang niya sa DOH nga dito i-download, dito ibutang ang pondo, 52 billion ni ha kaning MAEF, 52 billion ni. Gusto gunitan sa mga congressman. Problema kung gunitan ni sa mga congressman, kaya na po ni sa mga bulsa nila sa korupsyon. What monitoring mechanism will prevent misuse of at the local level? Kaya
kung naay corruption man dito sa national level, sa congressional level, sa Malacanang, kung naay corruption sa LGU, kung sa mga monitoring mechanism nga ma-prevent ang misuse sa local level sa LGU. Kung i-transfer ang 52 billion ngadto sa mga local government units, ngadto sa mga mayor na ang mo-handle instead dito sa kining mga congressmen. Will zero balance billing finally become a reality or remain policy rhetoric? So, kita nang hinaot ta nga realidad na ni o kamatuoran na ni nga makaabil na jud ang katawhan. So kung ano na mo yung mga reklamo nga dili mo makaabil ng zero balance billing, text lang mo sa 0963-125-8654 kaya ato ka nang imbestigahan o atong hatagan o pagtagad. Ni ang programa sa gobyerno. Kaya man, no? Kaya man i-finance sa gobyerno. Basta di lang maingon padung ato sa flood control project. Actually, kaya yun na to. Dato ang Pilipinas. Kaya na to mabuhi. Kaya na to mabarog. Sa wala lang yung korupsyon. Actually, nakapaduot na to sa kalisod. Kupriho na to. Utos na sa utang. Korupsyon man. Kwarta lang o mga resources, natural resources, dato kayo ang Pilipinas. Mga natural gas, anta. O ang Mindanao gani, considered as a food basket. Wala lang yung suporta nga sakto nga to sa to mga mag-uuma. So, mauna no, zero balance billing, ang prime mover ani actually is Senador Bongo. Ang uban dia sakay-sakay na lang na. Ang nas Malacanang sakay-sakay na lang na. Bulyaso naman. Pa naman silang ghost project nga binilyon po, trilyon. So sakyan na lang nilang issue para mo appeal po silang kahumot. Ano ha? Timan ininyo ha, medical assistance for indigent and financially incapacitated patient. MAF. Kung pasabot katong mga pobre nga mga pasyente nga dili kaya mo bayad. Mao ni siya pasabot ha. Medical assistance for indigent, pobre, o financially incapacitated, walay kaya nga ikabayad nga wa jud kwarta mga pasyente. Mao na siya, no? 52 billion gikan na sa pondo sa Maharlika Investment Fund. Ang kaning Maharlika Investment Fund barag diha po ni nagakuha og source sa kining ilaang nagakuha og source sa pondo gikan sa Malampaya Fund. Kaning Malampaya gas field ito ni nahimutang sa Palawan. Ang income ni during the administration of former President Aquino, abot ni siya og 200 billion. Ang Duterte 150 billion. Marag na diha ba? No, diha mag-range 150 to 200 billion during their term, no? So, actually, gikan sa pag-start niya sa pag-operate sa Malampaya Fund, trilyon na po ang income ni. So share lang ato ani ini kay natural gas man ni tagaya ni gobyerno mangod. Katong natural gas nga ginakuha sa ilawom sa dagat dito ni located sa Palawan. Mabitaw nang interesado ang mga Amerikano sa Palawan. Lugo nila ng West Philippine Sea kay naay mga natural gas na yung mga natural gas sa ilawom sa dagat. Dili ang dagat ang ilugan, saan man ang dagat, tubig sa dagat, pati man ang parata. Ang interest nila katong gas, natural gas na sa ilawom sa dagat. So, mauna ha, ang balikon ako, di mo kalimot, iso sa inyong alimpatakan. Lawas sa kining pundo sa PhilHealth o DOH, dahil pa ni additional pundo pa ning medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Sa una manggod, nalan pa ka mangayo o ka ng letter gani, o si tawag gani anang letter gani, katong ginakuha na to sa hospital tong ay
May mga letter, mga sort of promissory note nga kana bayaran na sa gobyerno. Dili na dapat automatic na unta altas sa PhilHealth. Kinalang pamanta magpila-pila, moadto og regional office, moadto og LGU. Kung pwede na lang unta, diretso na pundos PhilHealth, no? Di ba? Mas nindot. Pagka mo sa bill nimo, wala na. Zero balance yun. Pero sa mga private like St. Elizabeth, sa may General Santos City Doctors Hospital, dili ka na, private na siya. Burag certain percentage lang ang makuha ninyo as PhilHealth member. Pero government hospital, zero balance yun. Sa pikas kabahin sa itong mga balita, text lang mo 0961258654 kung ano na mo'y mga clarification, mga pangutana, mga komentaryo. Text mo sa 096312588654. Live ta karon sa Radyo Bandera Jansan, Radyo Bandera Kidapawan, abot patag Davao del Sur, abot patag Sarangani Province. Kumusta ang ato ang mga taga Jansan, ato ang mga taga North Cotabato, ka-hook up ni o ang ato ang mga taga Davao del Sur, o sa ato ang mga taga Sarangani Province. Ang adlaw ka naton tanan. Samtang sa pikas nga bahin, ang Malacañang nag-auhag sa publiko. Magpaabot lang sa development alang sa alleged anomalous infrastructure projects investigation following reports of possible corruption and irregularities. Hindi possible corruption, klaro na yun, tataw na yun. Hindi naman ang Malacañang abangan na lang ang alleged sa anomalous projects. Kung sa ba may abangan na mo, dapat kaso na. Hindi na kilala, magpaabot pa ta. Paabot, pasaligan na po ta. Pag human, limot-limutan na. Karon gidivert ang issue. Instead sa investigation sa trillion nga nawala sa flood control projects, manahin noon sa filing sa case ni Sara Duterte. Pagdakop ni Senador Bungo, pagdakop ni Senador si Chis Escudero kay kalyado man ni Duterte, no? Katong mga kalyado ni Duterte ang ipang dakop nila. Kani ang mga DPWH official, mga small fish, no, ang ilang target, pero nawala na ang katong issue nga itumbok nga mastermind sa corruption si Marcos o si Martin Romualdez. Nawala na tong issue sa Malita. Tabuna na sa kaso nga i-file nilang impeachment kato kan Sara. Parang pangpanabon butas lang ba kaning kan Sara para ma-divert ang atensyon. Mao ni siya. Nakita niyo si Auntie Claire. Ingon pa ni Attorney Harry Roque nga dili daw siya dapat mag-resign si Auntie Claire. Wala na day joker ang Malacañang. Tinuod bitaw no kay makayong tag-joker kay makakatawa man ta sa mga statement. No? Mao ni abangan unsa may ang pangutana da kisa may abangan nato dapat itong ginabangan man jud ang filing sa case ni President Marcos kang Martin Romualdez wala man. Grabe no, kabut-buton na lang jud sa Malacañang. Abangan na lang, maybe legally prudent. It risks reinforcing public kaning mahulog ba ning ginaingon nila nga abangan murara ni og lubag-loob lang.
pangutana na to, nganong ang corruption cases mo abot pag pila ka tuig para lang mo abot nga to sa resolution. Kaya na kang Marcos o kang Martin, asa naman to investigation? Asa naman tong kwarta nga bilyon-bilyon nga malita-malita? Naingon nila abangan? Or ang ilang pasabot nga abangan sa kaso ni Sara o ni Bato o na Chess Escudero karon? Kurang na po yung warrant of arrest tungkol sa involvement po kuno sa corruption ni Chess Escudero. Patog ipang pailan si Bong Revilla. Parang diversionary nga kwan lang ba? Tactic. Kisa pa pang tabon nila nga issue. Pato si kisa to isa si Estrada, Jingoy Estrada. Nawala na, no? Nawala ng trilyon nga kawat ni Marcos. Samtang sa pikas kabahin na si Marcos Jr. Niya, we are doing what we are doing is necessary. Wala ni President Marcos iyang gidipinsahan ang mga pulisya sa administrasyon o direction ini. Suma pa niya nga ang mga kasamtangan nga mga measures necessary kani aron ma-correct ang long-standing problems nga gitubang karon sa nasod da Pilipinas. Wala ni Marcos nga iyang gi-acknowledge nga ang reforma may be unpopular but insisted they are essential. Na yung mga reforma nga ginahimo karon unpopular daw at kini sila labing gikinahanglan. Isa na niini nga reforma ilang ginahimo is revamp diha sa DPWH. Nagili silang mga engineers katong daan gipang pailag kaso mga small fish para sila libre ikulong katong mga gagmayng isda. Kaya nga mga damuhalang isda, damuhalang buhaya ay na libre. So, burag sacrificial lamb ang mga district engineers. Pangilisan na po nilang mga bagong engineer. Hinaingon na lang reforma. Ibamte ha. Pero palagi po gitanggal ang usa ka kurakot, kailisan na puglaing kurakot. Ano lang na. Ang pangutana din ginaingon niya nga necessary labing gikinahanglan nga reforma. Ang pangutana para asa nga reforma? Para sa ilang kaugalingon o para sa katawhang Pilipino? Kasi kaning reforma lang atik-atik lang Aron ingnon nga tarong sila maayo ang ilang direksyon. Pero resulta gihapon sa korupsyon. Ang pangutana na to sa katawhan, salig ba mo sa ginapasiatab ni Presidente Marcos nga reforma? O nabungol na mo sa sobrang pasalig? Way klaro, way katumanan. Grabe no, sa Pilipinas. Pag-aig naong kaubang nasod pag ma-involve sa korupsyon, wala siya, kanang resign. Tipo kabinete ang Prime Minister o Presidente o yung mga cabinet members resign na tanan. Diri, pabagaig naong. Grabe. Pabagaig naong. Di na magsilbing liha. Iyaan mo dagway, wala na. So, baga jud. Baga sa tanang baga. Rampant na jud o gatalamak na jud ang korupsyon sa Pilipinas. Samtang sa pikas nga bahin, 1,000 monthly student allowance nga gisugyot ni Congressman Leandro Ligarda. Ang proposed 1,000 monthly allowance para sa tanang mga estudyante nationwide aron sa pagtabang sa mga pamilya
ila ang mga galastuhan diya sa pagtungha. Ang maong nga balaod noon maghatag og universal support, meaning kung universal kinatibukan tanan regardless of income level. Dato ka, mapobre ka nga estudyante, 1,000 bantaya. Tagkuha na niya eskwela. Ito, 1,000. Pero unsa man lang na 1,000, gamay ra man ang 1,000. Pero may na lang, at least may na lang. Ano ni, one time payment ba ni nga 1,000 or 1,000 monthly or 1,000 sa 1 year na na. One time kuan lang assistance. Monthly allowance na ini. Mga kabandera, no? Propose 1,000 monthly allowance. Alam ka ninyo, sakto naman ang 1,000 or kulang pa, angay nga dungagan. Text lang mo sa 0963-125-8654, 0963-125-8654. Ay na lang na, kaysa wala. So, kani si Congressman Leandro Ligarda, burag anak man siguro ni Kwan, Senador Loren Ligarda, congressman dito sa ilang lugar. So, usap po ni sa mga batanon nga congressman nga nakita nako nga adunay potential og matinud-anon sa pagpangalagad sa katawhan. No? Kauban ni sila ni Congressman Kiko Versaga. Na mga barugana ni. Hindi pare sa uban niya nga kwarta-kwarta lang ang mga congressman. Oriagaba. Na katong naa sa MMK sa bato mga napulo ka mga congressman, napulo ka mga congressman nga sa top 10 the most corrupt. Kuan sa listahan dito si Sandro Marcos, most corrupt congressman. Marcos kisa patong nasa listahan. Nato'y taga Mindanao, top 10 most corrupt. Milyon ang isgutan dere, dili milyon lang ha. Kung isgutan na to ang budget insertion. Balikan na to ang katong 1,000 monthly allowance nga proposal nga balaod nun. Hopefully ma-approve na ni siya. Supporting student is an investment in the future. Investment man gihapon na ang pag-support nato sa mga estudyante para sa ilang kaugmaon o para sa kaugmaon sa nasod, no? Kung gawas na sila og trabaho, mga doctors unsa pa ni sila, mga engineers o mga professionals, makakontribute man gihapon ni sa ekonomiya sa nasod Pilipinas. Remittance. Ang universal programs kinahanglan nga carefully designed. Dapat i-target lang ni ito mga pobre jud nga mga estudyante nga mga benefit ng public finances. Diba? Okay ba mo nga tanan batsada, anak kag dato, anak ka pobre regardless sa status nimo, anak kag milyonaryo, dili naman walay meaning, no, kung ihatag na to sa anak sa milyonaryo sa bala ng 1,000 sinsilyo na pa sila. Iran ka pa. Kanang 1,000 sa mga pobre nga estudyante, makatabang yun na siya. So siguro ang akong suggestion nga dili siguro tanan, no, based siguro sa economic status sa estudyante o sa pamilya nila na makadawat og 1,000 monthly allowance. Ano siguro to apilon to mga datos siguro katong mga medikanan nga milyonaryo, sobra naman po na. Katong mga below minimum o mga wage earner nga tamang-tama lang po, dapat matoy makabenefit sa 1,000 monthly allowance sa mga estudyante. So ang pangutana, maaprubahan ba ka kini? Asa ang pondo kuhaon? Ang allowance ba kinahanglan nga pilion lang tong mga pobre or kinahanglan tanan jud nga mga estudyante nato og mapobre? Saon nga malikayan nga amaong programa maabuso na pod, adunay duplication.
makaingon tag duplication kay wala naman tong unsa ganitong AKAP program, no, para man to sa mga estudyante, no, itong AKAP sa unang panahon, pero wala namang AKAP ron, diba, ginahinay na magwala kay pang election purposes malang to nila Martin Romualdez, nanay assistance pahakan pa yun, sobra katunga option ng gihapon. Samtang sa pikas nga bahin, ang Malacañang gisuportaan ang sugyot o hangyo sa DPWH, Department of Public Works and Highways, alang sa 458 na alang sa pagpabalik sa 45 billion budget. Kay gikaltas na maguning 45 billion budget sa 2026. Pero gusto sa DPWH nga ipabalik ang budget. Ano ka ang gusto na ilang gipahingusgan nga ipabalik? Ha? Intended ba yun sa project or intended sa bulsa na po ni Marcos o ni Romualdez sa mga kurakot ng mga officials gobyerno? Paluyuhan sa Malacañang ang Department of Public Works and Highways sa ilang hangyo nga ibalik ang 45 billion nga gikuha sa budget realignment. Ang mga opisyal na kanayon nga ang pundo ikinahanglan alang sa priority infrastructure projects. Ang DPWH nagpanghimangno kung dili ni ibalik o ikat ang mao nga budget o kinihinungdan nga malangan o madelay ang mga road construction, flood control project, uban pa mga public works na labing gikinahanglan sa safety and economic activity. Ang Palasyo Malacañang o si Marcos ingon na ang infrastructure projects magpabilin kini nga pillar of national development, haligi kini sa katikaran paugmaran sa nasod. Bisan pa man tuod sa ipit nga budget karong mga panahona. Man ipit naman tayo daghang kwarta. Langawala lang ang kwarta kay paingon ngadto sa bulsa ni Marcos ug ni Romualdez. Ato na lang nang i-diretso, dili na ato na pasikot-sikot pa. Wala ang kwarta tungod kay paingon gitukob na sa mga buhaya. So ang pangutanan diri, ang project ba? Kaning dagway ni kisani si Dison, Secretary Dison sa DPWH, hindi man din na engineer. Ibutang man na diha niya, nag-investigate pa dyan itong mga ghost project. So may knowledge niya, technical knowledge nga gibutang niya, siya pa yung nag-head ng investigation committee. Pangutana, which projects will benefit from the restored funds katong 45 billion? Yung bakan ang ato sa project, flood control o paingon o dito sa mga kalsada o paingon nga to sa bulsa? What safeguards will prevent waste or overpricing? May mga maagi nga di lang ni mawalag, di makurakot. Why were the funds cut in the first place? Anong giputol? Meaning, ano yung pagsalig ng mga senador, namangod sila karon sa ginatawag bicameral committee hearing. Kung bicameral committee meeting, gilangkuban na sa mga congressman o gilangkuban na sa mga congressman o senador, bicameral, meaning duha ka balay balauranan, no, ba kining duha ka ang lower house ug upper house, which mean ang House of Representative, ang lower house mga congressmen o gilangkuban po din sa mga senador ng bicameral committee. Ang chamber sa lower house o sa upper house iusa para hisugutan ang national budget.
Gilangan-langan nila ni bantayan nato ni yung pag-delay nila ha sa kailangan ang approval wala pa hantong karon hapit na lang mahuman ang tuig. Wala pa na-approve nga budget for next year tungod kay naning kamot pa Malacañang nga kuan isingit yun ang 45 billion. Na lang may mga pamasko ni Marcos kung di na masingit ng 45 billion. 5 billion pa lang na wapay labot sa ubang corruption nila. Tao man go nagduda na nga kanang 45 billion di medyo maingon nga to sa flood control. Maingon ga po na silang bulsa. Kung nila kinalan sa infrastructure project sa inyong ilong. Nawa ng mga dagway sa mga kurakot to. Purya So, mao ni mga kabandera. Ato na lang ng atangan ang development. Kaya kung di yun na mahuman ang may cameral hearing karon, ay tabuan na ila ang i-reenact. Ila ang aprobahan nila katong base sa previous nga budget last year, 2025. Kung sa budget last year, mao na lang to i-copy-paste na lang ba ang budget sa 2026. Mao na tawag nga reenactment. Kung magkalalis yun sila nga dili yun maaprobahan nga karong nga budget sa hearing nila kaning bicameral committee hearing or meeting i-reenact. Dito pa lang kung reenact, samot na kay sa 2025 budget nato na dito ang corruption. So, kung pilay budget nato last year, maapoy budget nato this year, burag i-copy paste lang. Grabe gapon corruption, di ba? Ano man. Kung gusto nila nga i-copy paste lang unsay budget sa 2025 o budget nato next year, ako kwarta gapon padong sa bulsa ni Marcos. Kaning gituyo nila ni kaning langan-langan, delay kuan man ni. Delaying tactics man ni. Samtang sa pikas nga bahin atong isgutan ni si Ombudsman Rimulya. Si Ombudsman Rimulya ni ang appointed man ni kaning nga position appointed man ni sa presidente. Of course, normally, naturally, ang amo niya si Marcos Jod. Dapat independent man nga body para mag-investigate sa korupsyon o mga kabulustugan. Para mao na sila nag-serve as prosecutor. Sila tong investigator. And kung unsay makita nila nga investigasyon nga mga kawat diha, corruption, nato mag-file nga to sa Sandigan Bayan. Na yung mga panawagan nga iparesign si Rimulya kay bias siya. Wala may investigation nga nahitabo nga to kang Marcos, no? Kang Romualdez. Inay, ang ilang itutukan karon si Sara Duterte. Graph case ni Sara. Ipailan nila graph case si Sara, kung wala man nila apilapon si Marcos o si Romualdez nga trillion man to ila. Utang na lang na to nga naay corruption involvement si Sara sa million. Pero ang pangutana, Marcos and Romualdez, billion. Kung wala man ma-appeal sa graph case. Tungod kay bias si Rimulya. Anong mo resign man ko nga dream job man daw ni ang posisyon ng ombudsman. Butang na siya diha para lutan ang mga Duterte. Anak ba lang na? Dapat independent ka ni, pero tanaw sa dagway pa lang daan. Ambot lang. Independent man eh. Hindi ba bias? Tao magod saywar kuan mago nato. Kita mago nato ang kining body movement sa tao. Kung unsa siya ka sincero. Mao ni si Rimulya, ombudsman nato. Pangutana na ba siya kuan katong investigation sa Ghost Project, flood control, scam, sabay na file kaso, wala. Tutob lang sila sa DPWH katong mga ginagmayng isda. Libre si Marcos, si gitudlo mastermind, libre si Romualdez, ang gipile kaso si Sara Duterte. Maganda og presidente ang igsoon si John Vic Crispin si Juan
Si John B. Crimulya, ang Secretary sa Department of Interior and Local Government, DILG. Naigsoon man ni sila, no? Si John B. Crimulya, si Crispin Rimulya mo ni ang ombudsman. So, parang katungod, budagang presidente, sa pay daganan nila, sige, hala, dagan mo dia. Tog di mo mga dagma, dagan mo dia ka apil mong marathon, no? Bagay, ilan man ang katungod, dagan silang presidente, pero ang pangutana, dali ang pagdagan, pero ang paglisod ang pagdaog. Ano para may laila niyo no? Nasa to ang screen ito mga opisyal. Makuan yun ninyo, makilatis ninyo ang credibility, ang ilang sincerity, mga kita ninyo itong mga naong nila, itong mga opisyal sa itong panggamanan. Samtang sa pikas nga bahin, ang national budget wala na jud, ulahin na jud sa schedule. Kung di na mahabol nga maprubahan nila rong Disyembre, wala jud. Mahulog na nga reenacted budget. Reenacted meaning copy-paste. Kung unsay budget sa 2025, mao po'y himuong budget sa 2026. Kabalo naman mo unsay natabo sa 2025 budget, putos man tos korupsyon. Dako man tog budget nga gibutang nila sa DPWH. Kung dako nga budget sa DPWH sa 2025, mao po na kadako sa 2026. Manang ginawa na ginaingon nila nga reenacted. Wala ni Senador Sherwin Gatchalian niya. Ingon siya nga ang deliberation sa 2026 national budget behind schedule na jud, ulahi na. Raising concerns about timely approval. So mabitin hindi na maabot sa deadline. Niya nga ang delay tungod sa prolonged debates kani mga debate sa mga unresolved policy issues. Lawmakers are now racing against constitutional deadlines. Nagagukod na sila sa constitutional deadlines. Mga budget official nagpahimangno nga ang delay pagkalangan mahimong makadistract, makaguba sa government operations and delay public programs. Maguba jud, no? Apektado jud ang government operations nato, pangsweldo sa mga nasa gobyerno, sa mga national offices. Sa mga national offices, Department of Health, Department of Education, sa panang naadiha. Kanang mga ahensyas gobyerno, sweldo nila sa kuhaon kung di pa mapuban ang national budget, delayed ang public programs. Katong mga legitimate public programs, maapil po, madamay po to, malangan po, delayed po ang mga katong kwarta para sa korupsyon. Dili magiging happy si Marcos. Ano niyang 2026 national budget behind schedule, medyo ulahi na, nabiti na. Ningon na ba si Marcos nga paspasin ninyo na, aprobahin ninyo na before magpasko, para na ako'y pamasko. Okay, pamasko ang kwan. Samtang kita giingnan ta sa DTI nga magdaginota 500 lang ato ang Noche Buena. Pero si Marcos malita kining unsa bang bagong brand karon sa Toyota nga sakyanan. Ano ang sakyanan ron? Ito ang kanang kwan man to, old model man to kanang mga bagong ning gawas ron sa kwan. Mao na ginasakyan nga gisudlan sa malita nga kwarta-kwarta mo i-deliver nga to ka Marcos. Kaning
national budget manggod ako kay ni nga concern para nato. Kay kung dili ni maaprubahan, apektado jud no ang kanang zero balance billing sao na lang na asa magkuha kwarta. Kinahanglan maguna-una na gusto sa gobyerno aprubahan dia kana nila itong sa bicameral committee. Hindi maaprubahan dia. Delayed no. Reenacted nga General Appropriations Act. So, ang pangutana, what caused the delays? Na ba o sabay na hinungdan yun sa pagkalangan, basig na pa sila yung mga gusto i-insert, pa sila magkasinabot sa kwartas korupsyon. Kaya katong 45 billion nga gusto nila idungag nga pondo sa DPWH for next year, nakuha naman good ni gusto nila nga maapil nga budget kay bayad na sila nag-advance na sila sa mga kontraktor. Ingon nila nga dapat maaprubahan ang 45 billion kay advance na ba may og pangayog commission na. Nauna ng commission, wala pang budget. Wala pa ang project, pero ang komisyon to ala nahatag na gamit na itong niaging eleksyon. Ana mga buhayang mga politiko na to karon. Galaban ng ulo ni Gatchalian. Gatchalian magod may chair sa Bicameral Committee. Bicameral Committee ilang kuba na sa mga congressmen o sa Senate, sa mga labi na sa involved sa Committee on Appropriations, sila mag-deliberate, sila mag-approve final version sa budget. Pangutana unsay hinungdan sa pagkalangan. Sig na pa yung mga insertion o pa magkasinabot. So unsa ang sektor nga apektado sa deadline nga kung di mahabol? Normally kita mga tao katawhan serbisyo publiko ang sweldo sa mga nasa gobyerno. Wala labot ang mga LGU ani kay kani atong iskutan national budget man ni. So samtang sa pikas nga bahin, reform agenda tested by budget, legal and political pressures. Ang Marcos administration nagganayon nga ilang gipadayon ang pag-push nila sa reforms sa healthcare, infrastructure, education, governance, and amid mounting political and fiscal pressure. Okay, guwapo kayo pulong guwapo kay mga speeches si Marcos para sa healthcare, para sa infrastructure, para sa education. So, kamatuoran pagkatinuod lang nasa ilawom sa iyang kasing-kasing una-una para sa iyang bulsa. Storya lang ni iyang gingon nga priority programs for healthcare, infrastructure and education. Ang official na kanayon nga ang budgetary alignment and policy shift are necessary to correct inefficiencies and improve service delivery. Og panilang sa mga critics argue supak nini nga ang reforms must be matched with transparency, consultation and measurable results. Kung tinuod manggaling sila nga may mga reforma nga ipahigayon para sa kayuhan, dapat transparent, may consultation o measurable result. Reform without trust is fragile. So, buak, mabungkag kung walay pagsalig ang katawhan sa ginaingon nila nga gipasiatab nga reforma. Ang success sa bisan unsa nga agenda reform ug unsa pa na diha depende dili lamang sa policy design but on public conference. Sa
sa man nilang pasiatab diha nga nindot atong programa, infrastructure sa may mga project diha. So, na may kumpiyansa ang tao. Ang panggoberno manggod gikinahanglan nga adunay credibility, no? Kung wala na kay credibility, wala na kay moral ground. So, kung wala na kay moral ascendancy, wala na jud ka. Wala lang ka og taong wa na jud pulos. Bisan sao nimo diha og istorya, di na jud katuan sa tao. Nalagi ng assessment nila nga ang confident na survey nila, trust rating sa Pangulo, wala. Ugso kayo, tiurok. Ingon pa sa uban nga below sea level pagkabagsak sa trust rating nato sa atong Pangulo sa Pilipinas. Limang kana. Ingon kag below sea level ang trust rating ni Marcos. Na yun na, mas may payuta kay matamakan pa nito. Pero ingon kag below sea level, ilawom pa yun sa yuta. Ana pagkatiurok o pagkaugsok sa trust rating. Pasabot, wa na dyo'y salig ang katawhang Pilipino kanto kaniya. Mo. Sorry, Mr. President. Ta agad na punta unsay impression sa katawhan Pilipino ngadto kanimo. Murag kaning kuan na ba siya og sa kanta pa ni The Great Pretender, no? Magpakiraniingnon nga maayo pero ang kilailagman korupsyon. Wala man tayo igong oras nga sa to ang mga kaubanan. Kinatabok ang pwersa sa Radyo Bandera. Itong technical side si Engineer Alex Husol Jr. atong IT expert. Nag-assist na to karon sa itong programa. Sa to ang Radyo Bandera Philippines. Ito ang mga kakaubanan. Jen Robert Damasco. Si Al Husol, daghang salamat sa iyong pagpaminaw tungkol sa sunod mga issue nga atong ipaabot nga kaninyo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong adlaw kanatong tanan. Buhian nga siguradong makapadungag sa imong kita ug kusog. Ila-ilaha ang Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Na ay libre nga tarpaulin para sa store display. Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. Kusog sa kinaiyahan para sa tibuok lawas. Gertrudes Eye Drops. Klaro ug protektado ang pananaw. Gertrudes Liniment. Kontra tugnaw ug kasakit sa lawas. Gertrudes Kiddie Oil. Humok para sa mga bata. Panagang batok sa lamok ug dengue. Gertrudes Corn Tea. Lami, natural ug makatabang sa pag-ayo. Gertrudes Kojic Plus Gluta Whitening Soap. Pampaputi ug pampanindot sa panin. Gertrudes Agri Power Mix Feed Supplement para sa himsog ug dali mo tubo ng mga hayop. Promo discounts. Cash basis lang. Sa 1,000 pesos nga kapital, 10% discount. 2,000 pesos nga kapital, 15% discount. 3,000 pesos nga kapital, 20% discount. 5,000 pesos nga kapital pataas, 25% discount. 10,000 pesos nga kapital, 30% discount. 50,000 pesos nga kapital, 35% discount. Ug para sa 100,000 pesos pataas nga kapital, 40% discount. Libre ang LBC delivery sa tanang order. For more information, tawag lang or text sa numero 0963-125-8654. Gertrudes Marketing, panglawas ug pangkabuhayan. Kauban nimo sa pag-asenso. Mga suking mag-uuma ug magbababoy, manukan, kambing ug uban pang binuhing hayop. Kabalo ba mo nga aduna nay usa ka kusgan nga suplemento para sa inyong mga binuhing hayop? Gertrudes Agri Power Mix. Gertrudes Agri Power Mix. Gertrudes Agri Power Mix. Ang Gertrudes Agri Power Mix usa ka kombinasyon sa multivitamins, minerals, amino acids, probiotics ug electrolytes. Kompletong suporta para sa baboy, manok, kanding, baka, turkey, pato ug bisan sa iro. Gertrudes Agri Power Mix. Batok sa kakulangan sa nutrisyon, panalipod sa hinay nga immune response ug hinay nga pagtubo sa mga binuhing hayop. Gertrudes Agri Power Mix. Tambal sa stress,
stress, dehydration, ug way gana sa pagkaon. Makatabang sa pagpasaka sa timbang, fertility ug gut absorption. Gertrude's Agri-Power Mix. Para sa tanang bahin sa pagbuhi, gikan sa pre-starter hangtod sa lactating stage. Aduna kinitukmang dosage alang sa matag klase sa hayop. Gertrude's Agri-Power Mix. Imong kasaligan sa kadasig, galagsik ug kusog sa imong mga alagang hayop. Gertrude's Agri-Power Mix. Mapalit sa mga Agri-Vet stores duol sa inyong mga lugar. Gertrude's Agri-Power Mix, the leading feed supplement for animals.